Miss Universe Philippines Ahtisa Manalo, balak na rin nga bang mag-resign as third runner-up sa Miss Universe 2025? Umiikot ang mga usap-usapan sa pageant community na posibleng nagbanta umanong magbitiw si Miss Universe Philippines Ahtisa Manalo na tinanghal na third runner-up sa Miss Universe 2025 dahil umano sa matinding pagod sa emosyon at pagkadismaya sa naging resulta ng pageant. Ayon sa ilang insiders, tila naapektuhan si Ahtisa ng sunod-sunod na obligasyon bilang pambato ng bansa mula sa pagharap sa publiko, pagbalanse sa kanyang advocacy work at pagkuha ng lakas ng loob sa gitna ng matinding scrutiny. May mga kumakalat na balita na plano raw niyang mag-resign. Pahayag ng isang anonymous source. Mukhang labis daw ang disappointment niya sa naging resulta ng Miss Universe, pero pinakiusapan siya ng kanyang mentors na tapusin ang kanyang termino. Bagamat walang kumpirmadong pahayag mula sa kampo ni Ahtisa, napansin ng fans na ang naging statement niya tungkol sa Miss Universe 2025 bilang final stage ay tila pahiwatig ng matinding frustration at pagnanais na humakbang palayo. Dagdag-init pa sa issue ang biglaang pag-resign ni Miss Cote d'Ivoire Olivia Yace bilang Miss Universe Africa and Oceania 2025 na mas lalo pang nagpapalakas ng spekulasyon tungkol sa posibleng pressure, politika at tensyon sa likod ng entablado ng Miss Universe. Totoo man o hindi ang mga usap-usapan, isang bagay ang malinaw. Patuloy na umiinit ang diskusyon tungkol sa stress, emotional strain at mga hamon sa likod ng pageant world at lalo nitong inilalagay sa spotlight ang paglalakbay ni Ahtisa Manalo. Ayon naman sa isang source wala di umano itong katotohanan, tatapusin ni Ahtisa ang kanyang reign as third runner-up dahil hindi rin biro ang iniukol niyang determinasyon at training at hirap na pinagdaanan sa pageant. Samantala, sa usapin pa rin ng dayaan, nagsalita na si Miss Universe 2005, Natalie Glebova, naglabas ng revelasyon tungkol sa pagiging hurado sa Miss Universe 2025. Nagbukas ng saloobin si Natalie Glebova ng Canada tungkol sa kanyang karanasan bilang hurado sa 74 na Miss Universe competition na ginanap sa Thailand noong Nobyembre 21. Sa isang Instagram post, ibinunyag ni Natalie na ibinoto niya si Miss Thailand bilang dapat na manalo sa kompetisyon. Bagamat hindi niya tuwirang binanggit ang pangalan ng kandidata, nag-upload siya ng 2 larawan nito na may titulong My Winner. Sa huli, itinanghal na first runner-up si Miss Thailand, habang si Fatima Bosch ng Mexico ang kinuronahang Miss Universe 2025. Gayunpaman, sinabi ni Natalie na hindi na siya muling sasali bilang hurado sa hinaharap. Ayon sa kanya, napansin niyang walang auditor na umakyat sa entablado upang mag-abot ng sealed results noong ia-anunsyo ang mga nanalo. Isang tradisyong aniyay palaging ginagawa noong siya'y sumali noong 2005. Ang bahagi ng kanyang pahayag, bilang hurado ngayong taon, masasabi ko lamang na ibinoto ko kung sino ang sa tingin ko ang karapat-dapat. Iba-iba ang opinyon ng bawat hurado at wala ni isang tao ang pwedeng maka-impluwensya sa final result. Ngunit kailangan kong sabihin ito. Noong 2005 at mga nakaraang taon, palaging may auditor na umaakyat sa stage dala ang sealed results mula sa accounting firm. Gusto kong ibalik iyon, please. Hanggat hindi iyon na ibabalik, mukhang hindi na ako babalik bilang judge. Ang pahayag ni Glebova ay nagpasiklab lalo ng mga diskusyon sa social media tungkol sa transparency at credibility ng pageant ngayong taon.